Psalms 150. Psalms chapter 150, reading in verse 1. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of trumpet. Praise Him with psaltery and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with string instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Pwede ba sabay-sabay natin basahin yung verse 6? Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. So sino lang daw dapat magpuri? Yung may hininga. Walang exempted. Basta humihinga ka pa, magpuri ka sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, humihinga ka pa ba? O magpuri ka? Amen. So tonight, mga kapatid, we will talk about praise. So lahat po magsabing praise. Okay? Ano pong ibig sabihin pag sinabing praise? Pagpuri. Ayun yung Tagalog nun. Ano yung ibig sabihin? Okay. Ang tatalino nyo talaga. Isahan nyo ako lagi. Brother Luis, anong pagkaintindi mo pag sinabing praise? Igalang, Brother Jun? Saka Brother Luis? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin? Pag may pinupuri kang isang bagay, anong ibig sabihin nun? Diba, pinupuri mo yung hinahangaan. Yun, hinahangaan mo siya. O, si Shane, anong nasa isip mo pag sinabing praise? Honor. You honor? Ayun, andun lahat ng sagot nyo. You honor, ginagalang. Dati, mga kapatid, nung kay Sister Princess, talagang pinupuri ko siya nun eh. Kasi gandang-ganda ako. Hanggang ngayon naman, mga kapatid. Praise God. So, pag sinabing praise, kasama doon yung pagluluwalhati, paggalang, andun yung paghanga. Di mo naman kayang purihin ang hindi mo nahangaan. Right? So, alam ko mga kapatid, maraming tao ang nami-misunderstand ang praise. Tayong mga Pentecostal, kung merong number 1 na minamak sa atin, walang iba kundi yung the way tayong magpuri. Tinatawag nila tayong may ingay, tinatawag nila tayong parang mga baliw, tinatawag nila tayong parang mga siraulo, tinatawag nila tayong mga emotional lang, di ba? Puro ingay lang, at may iba na parang naiistorbo sila ng ganun. Ayaw nila ng pagpupuri, no? Ayaw nila ng pagpapalakpak. Madalas, pagbago ka pa lang sa Panginoon, parang ang corny. Ang corny naman, no? Amen, hallelujah, palakpak, parang baduy. Normal yun, mga kapatid, na maisip natin yung mga ganon. But the truth is, ang pagpupuri po ay hindi invention ng tao. Hindi po natin to gawa-gawa. Hindi po ito patakaran ng UPC or hindi po ito man-made idea na magpuri sa Panginoon. Kundi, ang pagpupuri po sa Panginoon, ito po ay utos. Okay? Everybody say utos. Utos ng Diyos na purihin mo siya. Okay? It is a command of God na dapat po natin siyang purihin dahil siya naman talaga ay karapat-dapat purihin. From Genesis to Revelation, the Bible shows na ang praise ay natural response ng tao pag nakita nila kung gaano kadakila ang Diyos. Di ba, pag tayo ay may nahangaan, kunyari, yung mga galaw ni LeBron James, o kunyari, kahit sa TV ka lang nanonood, or galaw ni Steph Curry, wow, grabe, ang galing! Wow! Pumapalakpak ka pa, para kang may ganon. Sabi, ano nangyari dyan? Ba't may pa-cheer-cheer pa?
Kasi humahanga ka. Pag humahanga ka, lumalabas talaga yung pananalita mo. Galing talaga. Iba talaga. Lumalabas sa bibig mo yung pagpupuri. So the reason why maraming hindi nagpupuri dahil hindi pa nila nakita kung gaano kadakila ang Diyos. Kung nakita mo lang gaano kadakila ang Diyos, ay hindi ka po mapipigilan ng kahit sino na magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Inutusan tayo ng Diyos na tayo po ay magpuri. Malinaw po sa Psalms 150 verse 6. Let everything that hath breath praise the Lord. Okay, lahat ng may hininga ay dapat magpuri sa Diyos. Hallelujah. So, marami nagsasabi na yung pagpupuri, pastora, ano lang yan, culture lang yan. Hindi kasi namin culture yan ang Filipino, palapuri. Kami, hindi kami palapuri dito sa New Zealand. Iba dito. That's not true. Ang praise po, it's not a cultural thing. At ang praise ay hindi rin denominational thing. Ang praise po ay biblical. Ang praise po ay nasa Bible, mga kapatid. Hallelujah. Naalala ko tuloy nung kabataan ko, laging itong pinipreach ko noon. Umaapoy-apoy pa ako ng mga kapatid. Talagang yung mga salita ko, straightforward. Sinasabi ko pa, sampalin kita ng Bible Pakita ko sa'yo na nasa Bible ang pagpupuri Hanggang sinasaway ako ng mga tao, wag ka magsalita ng gano'n. No? Pero dala lang yun ng masyado akong mainit, mga kapatid. Pero dahil gusto ko talagang patunayan na nasa Bible Nasa Bible ang pagpupuri Kung wala naman sa Bible, bakit pa natin kailangan i-push to sa church? Pero nasa Bible at ang Panginoon ang nag-utos na kung may hininga ka, gaya ng sabi ni tatay, hiram lang ang buhay, kaya dapat purihin mo yung nagbigay ng buhay sa iyo, mga kapatid. Let everything that hath breath praise ye the Lord. Amen. And malinaw po ang Bible sa Psalms chapter 22 verse 3 na ang Panginoon ay nalulugod sa pagpupuri. Na sa sobrang siyang nalulugod, siya po ay nanananahan sa ating pagpupuri. The Bible says, God inhabits the praises of Israel. Saan daw bumababa ang presensya ng Diyos? Pag may pagpupuri. Hindi siya nananahan sa mga tao. Dahil pwedeng may mga tao, pero sa loob ng building na yan, na maraming tao, hindi naman pinupuri ang Diyos, hindi nila maramdaman ang presensya ng Diyos. Pero kahit dalawa lang yan o tatlo na nagkaisa para sa pangalan ng Panginoon, hallelujah, God said, I will be in the midst of them. Praise God. I want to tell you, mga kapatid, habang pumapalakpak ka kanina, nalulugod ang Diyos. Habang sumigaw ka ng hallelujah, nalulugod ang Diyos. Nung nagsabi ka ng praise the Lord, nalulugod ang Diyos. Dahil gusto ni Lord sa Kanya lang ang pagpupuri. Seloso siya na Diyos. Hindi yung seloso na katulad ng selos ng tao na minsan wala sa lugar na kaselosan. Pero ang Diyos, ang Kanyang pagiging jealous God, ito po ay righteous thing. Dahil alam ni Lord, pag sumamba ka ng iba maliban sa Kanya, ay walang kaligtasan sa iyong kaluluwa, mga kapatid. Praise God. So, kung ayaw mo ng pagpupuri, ayaw mo ng palakpak, ayaw mo ng sumisigaw, ayaw mo na nagpupuri, papasalamat sa Panginoon, sorry mga kapatid, straightforward na kita, ay hindi ka po pwede sa langit. Hindi ka ready doon. Dahil sa langit, walang ibang gagawin doon, kundi magpuri sa Panginoon. Sa langit, hindi po nagba-Bible study doon. Wala nang Bible study doon. Sa langit, wala nang evangelism doon. Sa langit, wala na pong preaching doon. Wala na tayong ibang gagawin, kundi tignan ang kaluwalhatian ng Diyos, nakaupo sa Kanyang trono, at walang katapusang nagpupuri sa Kanya. O tapos, gusto mo makapasok doon, dito ka nga, di ka makapagpuri. Sa langit pa kaya? Paano kung papasukin ka ni Lord doon, mau-OP ka? Sabihin mo, ano ba yan? Ingin ng mga tao dito. Ano ba yan? Hallelujah. Hindi ka ready sa langit. Amen? Basahin natin ang Revelation chapter 19 verse 6. Kung pwede, sino pong may Tagalog, pakibasa po sa Tagalog.
Yan na, Revelation chapter 19, verse 6. Mhm. Ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karabinan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog Ano daw ang sinisigaw? Sige, pakituloy. na nagsasabi, Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ano daw sinisigaw ng tao sa langit? Hallelujah! Yung boses daw nila parang, ang lalim ng Tagalog, lagaslas ng mga tubig. Ba marinig natin yung sa, kunyari, waterfalls? Or kaya yung wave ng dagat? And then, sabi pa din, yung ingay daw doon ay parang thunder. Kulog. Diba, pag may kulog, minsan magugulat ka kahit yung pusa, mga aso, nagpapanik sa lakas ng kulog, nakakatakot. Ganon daw kalakas yung sigawan doon sa langit. Anong sinisigaw? Hallelujah, hallelujah. O kung ayaw mo ng langit, ayaw mo ng ingay, huwag ka pumunta ng langit. Sa impyerno, maingay din. Pero ibang ingay doon, mga kapatid. Pero sa langit, ang tao ay nagsisigawan ng hallelujah, pagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Sino gusto makapunta sa langit? Amen. Sino gusto makapunta sa langit? Amen. O palakpak tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yan ang mga panlangit. O, itong ginagawa natin, warm up pa lang to eh. Kaya dito, napapagod tayo eh. Minsan nga, sabi namin nina, kung pwede lang, wala nang katapusang mag-awitan eh, di ba? Wala nang katapusang pagpupuri, walang katapusang pagsisimba eh. Pero kailangan natin magtrabaho, mga kapatid, no? Praise God. So punta na tayo sa question na, what is praise? Ano bang pagpupuri? Now, para malaman natin yung biblical definition, kunin natin yung kahulugan niya sa original text. At ang original text ng Bible noon ay hindi naman English. Ang original po ay Hebreo sa Old Testament at Greek sa New Testament. At pagbabasahin mo or kaya hahanapin mo yung word na praise sa Bible, gumamit ka ng kulay green na marker, yung Bible mo magiging green book. Umaapaw dyan, walang katapusang praise, 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 praise. From Old Testament to New Testament, lahat yan, mga kapatid, ay puro pagpupuri sa Panginoon. So ano ang Hebrew word ng praise? And I was astounded, I was amazed na hindi lang pala isa ang Hebrew word niya, kundi 7. There are 7 Hebrew words sa salitang praise at isa-isahin po natin. Una po, mga kapatid, na Hebrew word ng praise ay halal. Okay? Yan po ay Hebrew. Lahat magsabing halal. Halal. Hindi yan halal yung Tagalog na halal. Si halal, ano yan eh? Yan din. O, meron ding halal. O, sa Hebrew word, yan din ang praise ay halal. So, dyan po nakuha yung salitang hallelujah. No, dahil noon, sa Old Testament, ang Yahweh ay tinatawag dito na consonant lang, walang vowels, YHWH. So, nasa iyo na gusto mo lagyan ng vowels na Yahweh, huwag na yung iba, mga kapatid. No? So, doon nakuha yung primary word na hallelujah, na ang ibig sabihin, mga kapatid, ng halal ay to celebrate, to boast, and, ito, meron pa isa dito, extravagant worship. Yan. So, pag nagpipraise ka, anong ginagawa mo pag nagpipraise? Nagsiselebrate ka. Diba? Pag nagsiselebrate ka, wala namang malungkot na celebration. Yay, nanalo ko, yay. May ganun ba? Yay! Woo! Nanalo tayo! Yun yung celebrate, mga kapatid. So, pag nagpupuri ka, ikaw ay nagsiselebrate. At ikaw rin ay nagbo-boast. Hindi yung nagyayabang ka sa sarili mo,
kundi pinagyayabang mo si Lord. Ang galing mo, Lord. Grabe ka talaga, Lord. Ikaw talaga ang aking Panginoon. Di mo talaga ako pinabayaan. Ang galing mo, Panginoon. You boast. At dito nakasama yung extravagant worship. Ibig sabihin, wala pong timid praise. Ako kasi, pastor, ang chill praiser ako eh. Ganun lang ako. Pero nagpupuri ako, pastor. Wala pong ganun. Dahil ang praise ay merong kasamang extravagant worship. Amen? Kasama dyan yung may expression. Yung ating mga mukha. Hallelujah. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Ba't may expression, mga kapatid? Hallelujah. Hindi yung mukhang mga robot. Hallelujah. So praise, it means you celebrate God. Anong i-celebrate mo? His goodness, His grace, His mercy, His love, His faithfulness, His provision. Pagbuksan mo yung ref, may pagkain kayo, halal, praise! No, hallelujah, may laman pagkain, praise God. Hallelujah, sarap ng ulam. No, praise, it means to adore God, to glorify God, and to boast Him. Actually, may isa pang ang word na kalimutan ko ilagay dyan. Medyo malalim lang kasi is clamorously foolish. Magmumukha kang may ganon pag nagpupuri ka sa Diyos. Andun talaga tama yung sabi ni Pablo na mukha talaga tayong mangmang sa mata ng mundo. We are fools for Christ's sake. At di ko makalimutan yung daddy ko, may preaching siya yan, na ang title niya ay Ikaw ay Baliw. No? Gulat yung mga tao, ba't baliw? Ganun. Then preach ng daddy ko, lahat ng tao ay baliw. Depende lang saan sila nababaliw. May iba baliw sa pera, may iba baliw sa droga, may iba baliw sa immoralidad, may iba baliw sa lahat ng anyo ng kasalanan. Pero sabi ng daddy ko, pero ang Christian, tayo ang mga first class na baliw. Dahil tayo ay baliw sa Panginoon. Amen. Tayo ay nababaliw sa karapat-dapat na mabaliwan. At yun ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya tingnan niyo yung mga baliw sa Pilipinas. Hallelujah. Kahit nagtaasan na yung presyo ng bigas, taga-COVID na, yung mga baliw pa, lakad-lakad doon, nakangiti lang eh. Diba? Parang walang problema. Mukha siyang baliw. Ganun yung itsura natin sa mata ng mundo. Pero, kung maranasan din nila ang Panginoon, nagiging mukha rin silang baliw, mga kapatid. Hallelujah! So, we are all fools for Christ's sake. Amen. Kaya kasama sa pag nagpupuri tayo, minsan parang pumapangit yung mukha natin. Nandun yung tululuha, tulusipon, no? Mukha tayong pangit. Ginawan ko nga ng acronym yan eh. Pangit. Pentecostal, Apostolic, New Creature, Godly, Energetic, Transform. Certified pangit talaga ako. Dahil pangit ako para sa Panginoon. Amen? Hindi tayo pangit para sa Panginoon. I mean, willing akong magmukhang pangit para lang magbigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Amen? Ang next naman niya na isang word lang siya pero ang dami niyang interpretation na ang sunod naman mga kapatid ay yada. Okay? Yada. So ang yada naman mga kapatid, ito naman yung the extension of hand. Okay? Pagtaas ng kamay. Ayan. Extended hand. So kasama doon, pagpasok minsan sa church, habang umaawit, taas natin ating kamay, mga kapatid. Yan, hindi lang yan pinapataas na para lang mukha tayong ganun, kundi may purpose yan. Amen? Yan ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya, mag-deodorant tayo, mga kapatid, no? At maligo tayo. Minsan may iba nagtaas ng kamay. May evil spirit, no? Yung amoy ng kilikili, amoy garlic, mga kapatid. So, dapat, pag tayo po ay papasok sa church, amen, ayusin natin yung hygiene natin, and then kasama po sa Bible yung pagtaas ng kamay. Amen? Pag nagtaas ka ng kamay, Brother Luis, sabihin ng mga kaibigan, ano nangyari sa ba't pataas-taas ka ng kamay? Sabi mo, yada to. Ito ay yada. Extension of hand of praise sa Panginoon. Right? Kahit sa mga kapatid kahit sa pulis, kahit sinong kriminal pa yan, pag nagtaas ng kamay yan, bawal barilin.
Dahil pag binaril mo na sumuko na, yung pulis ang mapaparusahan. So it's an act of surrender. At kay Lord lang tayo susuko na hindi tayo talo. Kay Lord lang tayo susuko na nanalo tayo dahil sumuko tayo sa Kanya. Praise God. Basahin natin sa Psalms chapter 63. Praise God. Psalms chapter 63. Verse 4. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Sabi ni, mga kapatid, ni David, habang nabubuhay pa ako, itataas ko ang aking kamay at pupurihin ka. Okay? Nasa Bible po ang pagtaas ng kamay. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Pakibasa po, sinong unang makahanap. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Praise the Lord. 1 Timothy 2:8. Ibig kong ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakipagtalo. Amen. Iunat ang mga kamay na walang galit at walang pagdududa o pakikipagtalo. Amen? Gusto natin magpuri sa Panginoon. Isa sa expression ng praise ay ang pagtaas po ng ating kamay. At papuri sa Panginoon. At hindi ko nababasahin sa inyo, pero sa Exodus 17:11, diyan po natin makikita, di ba po, Pastora, na hanggat nakataas ang kamay ni Moses, ay panalo sila against sa Amalek. Pero pag nakababa na yung kamay ni Moses, matatalo sila. So imagine gano'ng kahirap tinaas ni Moses yung dalawa niyang kamay ng gano'n. Siyempre nangangawit din siya. Kaya merong Aaron and Hur na hinawakan yung kanyang kamay para manatiling nakataas. Yun po ay simbolo, hallelujah mga kapatid, na hanggat itinataas natin ang ating kamay, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga battles sa buhay. Bakit natin tinaas sa ating kamay? Sinasabi natin, Lord, sa iyo ang panalo, sa iyo ang tagumpay, ikaw ang magbibigay ng tagumpay sa aking buhay. Amen? Sige nga, exercise natin, taas natin ating kamay, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Dinideclare namin ang tagumpay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Rebuke every depression, every fear, every discouragement, O God. We lift up our hands, O God, this yada of praise. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So ganon, pag tayo magpipray mag-isa, pwede habang nakaluhod tayo, taas natin ating kamay. Sabihin natin, Panginoon, ikaw lang ang aking pag-asa. Ikaw lang aking kalakasan. So idadagdag na natin dito mga kapatid sa yada yung clapping of hands. Okay? Ang pagpalakpak ba, Pastor EK, nasa Bible? Yes, kapatid, nasa Bible yan. Basahin natin sa Psalms chapter 47, verse 1. Psalms chapter 47, verse 1. Pakibasa po sa Tagalog, sa unang makahanap. Psalms 47, verse 1. Ang iyong mga kamay ng lahat ng mga bayan. Iyaw kayo sa Diyos ng tinig na pagtatagumpay. Amen. Oh, clap your hands, all ye people. It's in the Bible. Sabihin na, palakpak pa naming Cheche Boreche. Nasa Bible yan, mga kapatid. Ang palakpak, hindi kami nagpapapansin. Nasa Bible. At meron pa, magsihiyaw ng tagumpay. Hallelujah. Ito ang atmosphere ng church. May palakpak, may sigawan, may taasan ng kamay, may pagpupuri. Tapos mamaya may iiyak na naman. Tapos mamaya masaya na naman. Ganun ang atmosphere ng loob ng iglesia. Hallelujah. Ang pagpalakpak po ng kamay ay biblical. Psalm chapter 98 verse 8. Sabi dito, let the floods clap their hands, let the hills be joyful
together. Amen. So, nasa Bible po ang pagpalakpak ng kamay. And according sa Japanese study, na since ang ating katawan ay connect ng mga nerves, no, every time na tayo ay pumapalakpak, na nagsisend ng signal sa ating brain na maging active. No? Kung feeling mo drowsy ka at parang matamlay ka, pag pumalakpak ka, nabubuhayan yung mga nerves natin, mga kapatid, na sinasabi sinesend yung message sa ating brain na get life, get life. So, I believe yun ang dahilan kaya gusto rin tayo ipapalakpak ng Panginoon para i-remind tayo na dahil sa Diyos ay meron tayong buhay, mga kapatid. Hallelujah. We need to clap our hands. So, try nyo. No, kunyari, gising kayo ng umaga, pasok na kayo sa work, tinatamad ka pa, inaantok ka. Huwag mo lang istorbohin yung mga kasama mo. Doon ka sa CR. Pumalakpak ka. Mabubuhayan ka, mga kapatid. No, dahil yan ang purpose ng Panginoon, wala naman siyang inuutos sa atin na ikapapahamak ng ating physical na katawan. So, ang pagpalakpak ay nasa Bible. At ang pagpalakpak ay anyo ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Pumapalakpak nga tayo sa presidente or sa politician, sa mayor, sa senador, na mga tao lang na punong-puno ng kasalanan. Pumapalakpak tayo sa mga artista, kila Piolo, kila Daniel, Coco Martin, Earl Pestaño. Pinapalakpakan nga natin yung mga artista na yon. Bakit hindi dapat palakpakan ang Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos? Amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! So that's also part of our praise by clapping of our hands. Next naman, mga kapatid, ay Zamar. Okay, Zamar. Hindi po Samar, Zamar. Z-A-M-A-R. Ito naman yung pagpupuri through musical instruments. Okay? So, yung mga piano na yan, yung drums na yan, yung ano na yan, nasa Bible ba yan? Yes. Ayan po yung tinatawag na praising Him with the string instruments. Binanggit pa nga kanina sa Psalms 150, cymbals and loud cymbals. Yan, may ibang church, ayaw nila ng may drums, pero ang Bible, nagpo-promote na may drums, mga kapatid, no? Ang problema lang, may ibang drummer kasi na ang gulo mag-drums. Pero, generally speaking, the Bible itself ay ini-endorse lahat ng musical instrument. String instruments and harp and lyre. No, lahat na mga kapatid ng instrument percussion. Ito po ay to make music, praises and play an instrument. Praise God. Basahin natin ang Psalms 98 verse 5. Magsiawit kayo sa Panginoon ng mga pagpupuri ng alpa at ng tinig na tugma. Ayan, may harp. And then sa verse 6 naman, may trumpets, mapakakak, sound of cornet. Ayan, mga kapatid. Na may kagalakan. Yes. Ng Panginoon. Amen. Then sa Psalms 150 verse 4, binanggit dyan, timbrel and dance, string instruments and organs, loud cymbals, and high-sounding cymbals. Anong mini-mini Lord? Mini-mini Lord is gusto niya ng party. Not the type of the worldly party, kundi party ng pagsiselebrate ng greatness, ng goodness, ng righteousness ng ating Panginoon, mga kapatid. No, yun po yung Zamar. Basahin natin ang Psalms chapter 30, verse 4. Amen. Sino pong gusto magbasa? Ito po yung pagdating sa pag-aawit, no? Sila ay nagsisipulot ng mga malbas sa tabi ng mababang punong kahoy at ang mga ugat ng Tama ba yan? Psalms 34?
Yan. Psalms 30 verse 4. Ayan. At mga ugat ng enebro ay siyang kinalang Sige lang. Yan. Psalms 30 verse 4. Magsiawit kayo Yun. puri sa Panginoon o kayong mga banal niya at magpapasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Amen. Nasa Bible po yun. Magsiawit kayo sa Panginoon. Kaya, I commend yung mga singers natin ng Sunday, mga tatay. Salamat sa inyong pag-awit sa Panginoon. Grabe yung solo ni Brother Greg, no? Si Ninong Joseph, wala yung ating solo artist. Praise God. So mga kapatid, ang pag-awit ay anyo din ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Umawit tayo sa Panginoon. Kahit yabag, no? Kahit sintonado, okay lang yan. Importante, yung ating puso ay tama, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. And then in Psalms 95, verse 1, the Bible also says, mga kapatid, ako na magbasa, Psalms chapter 95, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us sing unto the Lord. Tayo ay umawit sa ating Panginoon. So, sabihin nila sa'yo, ba't sa iglesia, simbahan nyo, daming awitan. Dapat pangaral lang. Hindi, nasa Bible din ang umawit sa Panginoon. Anyo din to ng pagpupuri sa ating Panginoon. Basahin natin ang Ephesians chapter 5, verse 19. Sino pwede magbasa? Na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Amen. Singing and making melody in your heart to the Lord. Subukan nyo yan, mga kapatid, lalo na kung bad trip kayo sa trabaho, nainis kayo sa boss nyo, no? Minsan nainis na si Kuya Greg sa boss niya, ay kaya mong mag-take ng break at umawit ka sa Panginoon at mababago yung mood mo, no? Kahit inis na inis ka, awit ka lang. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Something in the air start to change. Something in you start to change. Because the Bible says you start to make melody in your heart. And you felt that peace, mga kapatid. So sabi, yung awitin natin, yung awit pang Panginoon. Yung awitin natin pang Panginoon at tayo po ay makaranas ng kapayapaan. So that is Zamar. Next naman, mga kapatid, is yung Toda. Number 4, ito ay Toda. Okay, ang meaning po, mga kapatid, ng Toda, ito po yung pagpapasalamat sa Diyos kahit wala pa yung katugunan sa ating mga panalangin. Ito po yung katulad Brother Luis, namatayan ka ngayon, pero nagpuri ka pa rin sa Diyos. Toda yun. Toda yun. Pagpupuri in the middle of pain. Pagpupuri in the middle of trials. Pagpupuri in the middle of the hardships ng buhay. Like Job, nawalan na siya ng mga anak, nagkandamatay lahat sa loob ng isang araw. Lahat ng kanyang mga kayamanan ay naubos. Pero anong sabi niya? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. That's Toda. You praise the Lord kahit merong pain nangyayari sa iyong buhay. Basahin natin yung Job chapter 13 verse 15. Job chapter 13 verse 15. Bagamat
Amen. Kita nyo gaano kalalim yung pagtitiwala ng ni Job sa Panginoon? Sabi ni Job, kahit patayin ako ni Lord, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Tayo, parang yung paglilingkod natin sa Panginoon, may condition na, Lord, pag ginawa mo to, maging faithful ako sa'yo. Pero si Job, hindi. Sabi pa ni Job, kahit patayin mo ako, Lord, still I will trust you. Though you slay me, yet will I trust in Him. Ako ay magtitiwala sa Panginoon. So that is toda, mga kapatid. It's trusting God. It's declaring faith in the middle of difficulty of life. Amen? Lahat ba tayo dito ngayon may pinagdaraanan sa buhay? Lahat ba may problema? Bigyan nga natin ng toda ang Panginoon na kahit may problema, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Still, I will trust you. Still, I will trust you, Lord. I will still trust you, Panginoon. Bibigyan pa rin kita ng toda na praise. Hallelujah. Ang next naman, mga kapatid, number 5 ay Barak. Okay? Hindi Barack Obama. Yan po ay Barak. Ito naman, ang ibig sabihin ng Barak, ito na yung pagluhod. To kneel. Yan. Ito na yung nagpipray tayo. Pag nagpipray tayo madalas, tayo ay lumuluhod at pinupuri natin ang Panginoon habang tayo ay nakaluhod. You know, throughout the history, we know, pag nasa presensya ka ng hari, hindi ka pwedeng nakatayo sa harapan niya. Mahal na hari, no? Hindi pwede. Kailangan luluhod ka. Pagbibigay reverence, no? Pagbibigay galang. We must kneel down. So, ganun mga kapatid, tuwing tayo po ay lumuluhod, tayo po ay nagpapakumbaba sa ating mga sarili na tayo po ay hindi karapat-dapat sa presensya ng hari. Pero salamat na ang ating hari ay puno ng grasya na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay wini-welcome niya pa rin tayo sa kanyang presensya. That is Barak, to kneel down. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang buhay Kristiyano, kung simplihan natin, isama rin natin, is buhay luhod lang yan eh. Yan ang buhay ng Kristiyano eh. Bawat problema, luhod. Namatayan, luhod na naman, iyak naman. O natanggal sa trabaho, luhod. Nagkautang ngayon, sinisingil ka na. Luhod. Yun ang buhay ng Kristiyano eh. Kaya tayo nanatiling nakatayo kasi marunong tayo lumuhod. Doon tayo kumukuha ng lakas sa tuwing tayo ay nakaluhod sa Panginoon. Amen? We know the song, Warrior is a Child. Alam niyo yun? They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picked me up when no one is around. I drop my sword and I cry for just a while. Because deep inside this armor, a warrior is still a child. Sa harapan niyo, mukha akong matapang. Pero pag ako na lang mag-isa, parang mga bata na, no? Sa church, parang, hindi tayo iyak kahit anong problema. Ano ba yan? Mga Kristiyano tayo, matibay tayo. Pero pag siya na lang mag-isa, parang batang umiiyak. Doon natin nakukuha yung ating kalakasan. Amen? At tinan mo, pagpala iyak ka sa Panginoon, problema, tatawanan mo na lang eh. Diba? Kasi nakakuha ka na ng malalim na kalakasan galing doon sa pagluhod. Amen? Kung may mga problema kayo, iluhod nyo yan. Huwag nyong i-analyze. Naupo kayo sa table, tas paano ba? Bago yun, luhod ka muna. Mababaliw ka na lang yan. Mamaya, nakaganon ka na. Tapos kumakain ka na ng langaw, mga kapatid. Wala namang langaw dito. No, wala ka na sa tamang pag-iisip. Ino-overanalyze mo lahat, huwag mo i-overanalyze. Iluhod mo lang yan sa Panginoon. Amen? Do not be careful for nothing, but in everything, in prayer and thanksgiving, make your supplication be made known unto God. Praise God. So yun po yung Barak, mga kapatid. Next naman po, ang 6, na meaning ng praise, ang daming meaning ng praise sa Hebrew, ay tihila. Okay? So take note ito, mag-quiz tayo mamaya. Okay, tihila, ito naman yung
spontaneous praise na out of a sudden, kumilos ang Panginoon. Okay? Biglang nag-burst ang Spirit ng Panginoon, mga kapatid. Okay, tehila, ito po yung spontaneous praise na out of a sudden, in the middle ng kantahan, bigla ka na lang naiyak at naramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon. Parang naano ka na ng emotion, na-touch ka ng sobra. Or kaya in the middle ng preaching, bigla ka napayuko, tas tagaktak yung luha mo at napapuri ka sa Panginoon. And maraming theologians ang nag-agree that this is the highest form of praise. Yung hindi mo inaasahan, hindi mo planado. Out of a sudden, you were moved by the Spirit of God. Amen. And I believe it happened last Sunday. Amen. Nag-closing prayer na si Pastor Wayne. Pero hindi pa rin tapos ang Panginoon. Kumilos pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ako, tuwing nagtutugtog ako, kahit wala sa practice namin yun, sinasabihan ko si Renan, cut tayo. Kasi ayoko nang tumugtog. Gusto ko nang magpuri, mga kapatid. You know, I feel God was moving in my heart at ayokong ma-strap doon sa pagtutugtog. Gusto ko nang i-let go at itaas ang aking kamay at umiyak sa presensya ng Panginoon. So this is what we call the tehila. Hindi na siya bound ng lyrics, hindi na siya bound ng anong mang practice. It's just yung wind ng Holy Spirit. You were moved by the Holy Spirit, mga kapatid. But, of course, hindi mo naman mararanasan yan kung hindi mo rin ginagawa tong mga to. Ito yung rehearsal papunta dito. Hindi ka naman pwede nakatayo ka lang dyan, tapos bigla ka na napuspos, mga kapatid. Walang ganon. Merong warm-up yan na halal, and then yada, and then zamar, may instrument, and then toda, Lord, wala pa to, kailangan namin. You pray in the middle of trials, and then mamaya napaluhod ka, at saka paulit-ulit na ginawa mo yan, nalugod ng Diyos. Binuhos niya ang kakaibang pagkilos niya sa iyong buhay. The tehila. And this is what we pray, na ang bawat isa sa inyo ay maka-experience ng tehila moments, na out of a sudden, biglang kumilos ang Panginoon. And sometimes, Pastora, nangyayari to sa hindi mo talaga expect. May mga panahon na excited ako, umattend ng conference, na-ready ko na yung panyo ko, sabi ko, iiyak ako mamaya. Kaya, lalo na, magaling yung preacher, iiyak ako. Pero hindi ganon yung nangyayari. Hindi ako naiyak, paano nangyayari sa akin? Then, the next Sunday, or balik na naman sa local church, na yung preacher, hindi naman pastor, worker lang. So, di ako magdala ng panyo. Hindi man ako maiyak siguro sa preaching ng worker na yon. But out of a sudden, kahit hindi masyadong kagalingan yung pangangaral, kumilos yung Panginoon, mga kapatid. So, hindi mo talaga mapipredict ang pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. Minsan yung akala mo doon, hindi pala doon. At yung akala mong hindi doon, doon pala. Hallelujah. Ganun po yung spontaneous praise. The moving of the Holy Spirit, mga kapatid. Amen? Gusto ba nating maranasan yan? Amen. So, lagi tayong mag-exercise ng pagpupuri. Huwag nyo na antayin yung Sunday. Kahit dito sa Bible study, dapat nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Ano example niyan? Acts chapter 16, verse 25 to 26. We remember Paul and Silas in the jail. Sila ay nasa kulungan. Ngunit anong ginawa nila? They prayed and they sang praises to God. O nakakulong na yun Acts 16, 25 to 26. At ano nangyari, Kuya Greg, nung nagpuri sila? Kasi, nagkaroon ng earthquake. Yan, biglang lumindol. At nung lumindol, nataranta pa yung nagbabantay doon sa kulungan. At siya patuloy ay nabaptize pagkatapos nun, pagka-uwi. Nagtanong, dapat magpapakamatay na siya sa takot Pero sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Diyos, maliligtas ka. At nanampalataya siya at sa pag-uwi, siya po ay nagpabautismo.
Hallelujah. Ito po mga kapatid ang mangyayari pag ginawa nating lifestyle ang pagpupuri. Okay? Lahat magsabing lifestyle. Ang pagpupuri, hindi to every Sunday. Hindi to every Bible study. Lifestyle ito. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo, lifestyle ang pagpupuri. Habang naguhugas, habang naliligo, pagising sa umaga, magpuri sa Panginoon. No? Kahit taas mo lang kamay mo, Lord, salamat sa araw na to. Salamat sa buhay. Minsan nga, pagkagising mo, maiyak ka na lang bigla eh. Papasalamat ka pa lang sa Panginoon, naiyak ka na mga kapatid. Hallelujah. And then last mga kapatid, number 7, ito po yung favorite na ng mga Pentecostal, yung Shabak. So ang Shabak, it means the shout. Okay? It is a loud shout of victory. Okay? This is the voice of triumph. This is the shout of praise. Alam mo sa mundo, ang principle, saka ka na mag-ingay kung panalo na kayo. Di pa kayo panalo, huwag ka muna mag-ingay. Sa Panginoon, baliktad. Kay Lord, kahit wala pa, mag-ingay ka na. Kahit hindi pa na dumarating yung visa natin, Sir Princess, mag-ingay na tayo sa papuri sa Panginoon. Hallelujah. Ganon sa Panginoon. Attitude muna bago yung reward. Tayo kasi, reward muna bago ko ayusin yung attitude ko. Hindi. Ayusin mo yung sarili mo at saka ibibigay ni Lord yung reward, mga kapatid. No, ito po yung loud declaration. Makita mo yung mga Hudyo, talaga ang ingay nila magpuri sa Panginoon. Loud praise of adoration and victory. Amen. Basahin natin sa Ezra chapter 3 verse 11. Sesya na medyo habaan natin to mga kapatid dahil medyo importante ito. Ezra chapter 3 verse 11. At sila'y nag-awit ang isa't isa sa pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoon na nangagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman sa Israel, at ang buong bayan ay humiyaw ng malakas, nang sila'y magsipuri sa Panginoon, sapagkat ang tatagang baon ng bahay ng Panginoon ay nalagay. Amen. Ang ingay daw ng kanilang pagpupuri. Hindi po tahimik ang kanilang pagpupuri. Maingay ang kanilang pagpupuri. Sumisigaw ng pasasalamat sa Panginoon. Sabihin natin, Pastor Earl, bakit yung kapatiran na yan, hindi siya nagpupuri? Huwag mo na siyang pakialaman. Mag-focus ka sa sarili mo. Okay? Ang importante, ikaw ay nagpupuri ka sa Diyos. Pagdating sa church, huwag kang observer sa iba. Okay? Ang focus mo, ikaw at ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Kung ayaw nilang mag-ingay, di okay lang. Kami, ni Ninang Analisa, mag-iingay kami. Kami ni Pastora, magpupuri kami. Kahit ayaw nyo magpupuri kami nila Kuya Greg. Magpupuri kami nila Sister Princess. Kahit paayaw nyo lahat, susundin namin ang Bible, pupurihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya pag Sunday, magpuri tayo sa Panginoon. Amen? Huwag na mahiya. Brother Eric, huwag mahiyang magpuri sa Panginoon. Brother Luis, huwag mahiyang magtaas ng kamay. Nasa Bible yan. Huwag niyong gawin dahil, sabi ni Pastor Ike, hindi. Nasa Bible. Pumalakpak, sumigaw, magpuri. Nandyan, binabasa ko na sa inyo mga kapatid. Psalms 47:1, shout unto God with the voice of triumph. We must shout unto God. Psalms 95, verse 1. Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise. Hallelujah. Sa sabungan, may noise din doon eh. Diba? Sa inuman, may noise din eh. Pero hindi joyful. Right? Saan lang may joyful noise? Sa tahanan ng ating Panginoon, mga kapatid. Make a joyful noise. Verse 2, let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Sabi ng Bible, make a noise, but tahimik. Diba? Sabi ng Bible, make a joyful noise. Hallelujah! No, that is
Shabak! Shabak! Sigaw na, glory, hallelujah! Hallelujah! Puri sa Panginoon. Tingnan nyo si Sister Goder, grabe magpuri sa Panginoon. Kaya pag nagsalita, ramdam na ramdam mo yung Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Kasi hindi ka naman pupunuin ng Holy Spirit kung hindi ka pala puri. Hallelujah! Di siya nahiya magpuri. Nung Sunday, siya lang mag-isa, patakbo-takbo. Lahat nakatayo lang ganun, siya tumatakbo. Habang nakaluhod din, kahit siya lang mag-isa. Hindi niya inaantay na magpuri din yung iba. Pero makita mo yung operation ng gifts of the Spirit and Holy Spirit sa kanyang buhay. Hallelujah. Kung tayo lahat din ay ganun, imagine nyo gaano kaganda ang service natin. Every Sunday, kung ang bawat isa ay magde-decide, magpupuri ako sa Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit may problema, may suliranin, I will praise the Lord with all my heart, with all my soul, and with all my strength. That is Shabak. We shout. No, we shout unto God. Sigaw nga tayo, hallelujah! Hallelujah! Mas malakas, hallelujah! Hallelujah! Diba, ang ganda ng atmosphere? And then parang may something sa'yo na nawala. May mga evil spirit na nawala. May mga tumalsik na evil spirit. Ako mga kapatid, nakausap ko si Pastor Jonathan Dolorito. Meron silang kapatiran noon na dating satanista, no? Dating nasa ni Satan. Sabi niya, Pastor, ang church talaga noon nung nasa pa kami, yung satanic church, ay pag yung church ay nagpupuri, umaalis talaga kami. Hindi daw nila kaya yung may presensya daw pag yung iglesia nagpupuri. Pero yung church na yung walang pagpupuri, walang pagtaas sa pangalan ng Panginoon, yung patay, yung atmosphere, andun, maraming yung demonyo, doon ang gusto nilang tambayan. Pero yung church na palapuri, para bang binabalutan ng presensya ng Panginoon. At yung mga evil spirit na mga doubts and fears and negativity, depression, discouragement, natatanggal yan pag ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Pero mananahan lang ang presensya ng Diyos pag tayo ay palapuri, mga kapatid. Hallelujah. So let me ask you tonight, gusto mo ba na ang presensya ng Diyos ay manahan sa iyo? Make praise a habit. Praise invites the presence of God. Praise will drive evil spirit away. Praise will drive every fear and depression. Praise will shift our focus. Praise will change our attitude. Praise will boost our mood. Ang ganda ng mood ng isang tao na lagi nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. That's why sabi ng Bible, let everything that hath breath praise ye the Lord.